Kung nagkakaroon ka ng discouragement, tas uupuan mo, tas iiyakan mo, papatalo ka doon sa ganung emotions. Kasi kailangan tayo yung number one marunong kaagad mag-adapt. Pag alam natin may nangyaring masama, pwede naman tayong umiyak talaga. Iyak mo, ipahinga mo, pero hindi ka pwedeng magtagal. Kailangan ikaw yung agad din marunong tumayo ka agad. Kasi unang-una, apektado ang lahat kapag ka ikaw as CEO, yung unang-una magpapadala sa problema. Hindi pwede yun. Na ang ginamit ko pang pa-renovate at saka yung reserve ng pwesto, natakot ako na mag-down payment ko. Di wala akong magandang location. Ang maganda doon, ito yung 30,000 is nagkaroon ulit ng buffer. So yun yung pinag-start na every time na magka-buffer ako, bili-ulit ako ng units. Hanggang sa lumaki yung credit limit ko, kinukuha ko rin yun, tapos bili na naman ako ng computer. Ganun lang yung cycle ko. Hanggang di ko na malayan, 100 units na nga doon sa isa kong location na yun. Sa una, pera-pera. Pero habang tumatagal kasi yung negosyo mo, mas na-refine mo yung mission vision mo. So, talaga, ang naging vision na namin ngayon is one computer at a time sa lahat ng Pilipino. Sa bawat bahay, may sarili-sariling computer sila. Kaya nabuo si Pautang PC. Kasi nung before is napakahirap magkaroon ng sariling PC kasi wala namang mga options na mapautang. Napakahirap umutang ng panahon natin, ha? Oo, saka kahit ngayon. Good day. Welcome to another episode of Mindshift Podcast. For this episode, dito nga pala tayo sa JN Computer Parts and Services, which is also Pautang PC nila Ma'am Nice. And this is in 13 Martires, Cavite. No? So bagong episode natin to for this segment. Kasi nga, by the way, I'm Angelo Altarejos sa mga hindi pa nakakilala sa akin. And I'm an entrepreneur creating content for anything in business, self-improvement, knowledge, wisdom, and anything in between. So we're here with Ma'am Nice Bautista. And ayun po pala. So first time namin mag-uusap din about sa business. So syempre guys, medyo may mga cut-cut to sa gitna nga ba. Pero ano na lang. Syempre i-reserve natin yung mga magagandang tanong para maintindihan din natin yung mga paano ba uma-under yung mga ganitong business at ano ba yung kwento ni Ma'am Nice kung paano niya na-discover yung ganitong business model. Kasi bagong klaseng, bago sa pandinig to na meron na palang direkta na pautang PC business. So nakaka-proud lang din yung kwento ni Ma'am Nice. So Ma'am Nice, good afternoon. Thank you po pala sa pag-invite dito sa opisina niyo, at opisina niyo mismo. So, maaari niyo po bang i-introduce yung sarili niyo at pakilala niyo rin yung itong negosyo na meron kayo at ano pa yung ibang ginagawa niyo ngayon? Aside, kasi di ba may iba pa po kayong business eh? Apa. Ayan. So ito po. So yun po, so I'm Nice Bautista. Since 2011, nag-business na po ako. Actually, ang business na ito is nag-start siya sa computer shop. Okay po. So, from one computer shop hanggang nagkaroon ako ng 6 branches. And then, yung pinakamalaking branch ko is nagkaroon ng 100 units, which is merong non-VIP and VIP room. VIP, computer shop na yung sa inyo, ma'am, no? Parang yung mga kilala natin ngayon na TNC, Mineski. Yes. Oo. So, back 2011, nag-negosyo na po kayo? Yes, back in 2011, nag-start ako talaga ng negosyo na computer shop. Tapos, parang papunta na ako doon sa gusto ko na magkaroon ng TNC. Kaya lang, nagkaroon kasi ng pandemic. So, sobrang laki ng aming shop na nagkaroon kami ng 100 units. So, may non-VIP and VIP room na rin doon. Actually, meron na akong in-startup doon na as in 25 units yon na pang VIP room. Fully air condition, naka full gear. Ano yung pangalan mo para na baka nare-recall ng mga audience natin para na that time is Junice Enterprise kami. Junice Enterprise din ang loob nun is may internet shop and then meron din kami parang kainan, mini kainan. And then meron din parang ice cream na Miguelitos ice cream nung panahon na yun. Opo. Miguelitos, so familiar din po ako doon. So, yun. Ang ganda ng flow. Medyo natatalo na kami ng mobile phones noon. Pero, ano pa rin, clicking pa rin siya.
talagang ang nakapagpabagsak sa kanya is yung nagkaroon ng pandemic. Pero ang tagal na rin po nun before nagka-pandemic. So, ibig sabihin talagang naging stable kayo for like 2011 to 2019, no? Oo, yeah. Straight off, no? Oo. Maganda yung kasi dumami talaga yung shop eh. Mm. Kaya nga lang, bukod sa struggle na nagkakaroon na nga ng mga mobile games, pero ang ganda pa rin ng takbo kasi dun sa pinakamalaking shop namin is may high school, elementary, at saka may college doon. So, habang may pag-graduate kami, may pausbong kaming mga elementary. Dito na rin po ba yan sa Cavite or saan po? Yes po, sa Cavite ito, which is sa Maragondon Heights. So, PUP Maragondon, marami talaga namin mga naging client doon. Then somehow, day after pandemic, so close kami. So iniisip ko, ano na yung next na magiging negosyo? Akala ko sarado na. Kasi parang wala nang kakapuntahan yung negosyo na yun. And then nakita ko online, ang dami nagre-research ng mga pang work from home, tsaka online class. So yung mga computers na yun, naibenta namin doon. So parang nagkaroon kayo ng contingency plan or parang nag-liquidate kayo and then nag-pivot kayo kagad to a different type of business. Yes, oo. Which is parts. Online selling. Bigla akong naging online selling. Kasi binibenta ko yung mga units ko na second hand. Kasi ang dami naghahanap doon ng mura. Tapos nung nabenta ko na lahat ng mga units namin, doon ko napansin na parang ang dami naghahanap ng computers. So, doon nabuo si Pautang PC. Oh, yun. So, nakilala ko pwede bang banggitin? Home Credit. Pwede po. Okay, so nakilala ko yung Home Credit. Actually, kami yung kauna-unahang partner ng Home Credit na nasa labas na store. Kasi diba, mostly is nasa inside ng malls. Opo. Yung mga ganitong businesses. So, kami yun. Sobrang, parang, ako naman, sobrang saya ko. Lagi ko siyang pinopost hanggang sa namalayan ko. Ang dami ko ng competitors dito sa labas. Ayun. So, ma'am, pala naunahan nyo talaga yung first wave nitong credit type ng purchasing, ano? Yes. Kasi pagkakaalala ko rin, 2019 ko nga rin unang nakita yun, yung home credit, parang pausbong na. So, you're like one of the pioneers when it comes sa PC parts. Yes, So, yun pala yung kwento nila, guys, ha. So, ako kasi medyo napafascinate ako ngayon kasi dito nung nakita ko yung opisina nila and nung ni-research ko sila, ma'am. Kasi may mga dugtong-dugtong na siyang negosyo ngayon eh. So, babanggitin ko na rin yung manpower services nila. And itong, actually, nagre-rebrand sila ngayon to the name Pautang PC itself. So, sa mga kailangan ng PC dyan, kung gusto nyo ng with terms, pwede po kayo dito sa Pautang PC. Search nyo lang po sa Facebook page. NJ Computer Parts Day. Pautang PC, which is powered by JN Computer Parts and Accessories Trading and NJ Computer Parts and Accessories Trading. Okay. So, yun guys. Plug lang natin mabilis. So, ma'am, eto lang, medyo balik pa tayo sa mga simulang-simula pa. Ever since pa na nagnegosyo ka, like nung 2011, ma'am, computer shop na talaga or meron ka pang naunang mga tinesting nun na negosyo? Yes. So, ang unang talaga business ko is pautang. Cash naman. Madaming mga naglo-loan sa mga, dati kasi 4 years ako nagtrabaho, doon ang daming umuutang, mga ATM cards. So, before ako mag-resign, talagang nagkaroon ako ng puhunan. Ang problem lang is, medyo bumagsak yung negosyo ko kasi nung nag-resign ako, nagkaroon din ako ng problem sa collections. Ano po yung nyo nun, work background nyo nun, ma'am? Saan ako po, nagdo-drawing kami. Material specs po ako ng mga bahay sa Japan. So maganda rin yung career nyo before pa kayo nag-negosyo, no? Pero hindi ako makapag-focus kasi nga, may negosyo na ako. Tapos pero back in college, ma'am, ano po bang natapos yun na course niyan? IT talaga ako. Information technology. Ang aking major is mga parts. Hardware talaga sa. So lahat-lahat para nagtutugma ngayon. Yes, Grabe no. Ibig sabihin, talaga to? Posibleng inalign talaga sa inyo ng Diyos. Actually, nung time na yon, syempre hindi tayo pwedeng mamili ng school. Kasi iniisip natin kung kaya tayong paaralin ng ating magulang. Ang gusto ko lang nun is mabigyan ko ng diploma yung magulang ko. Kaya kumuha ako ng information technology, although ang talagang gusto ko is about math. So medyo
ang takot ako sa disappointment kasi baka mamaya, pag nag-engineering ako, hindi ako makapasa ng board exam. Yun ang takot ko, pero math talaga ang hilig ko. Hindi ko nga alam, dapat ang accountancy engineering dapat talaga yung course ko. Pero mas pinili ko si computer, si information technology kasi wala siyang exam. Tapos siguro mga anong year pa po yun, ma'am, nun? 2000 hanggang 2004. Tapos, Yung graduation ko. okay. Tapos yun na yun, diretso po kayo from your college ng graduate. Paano po yung naging career nyo nun? Ang naging career ko talaga, una kong trabaho is pautang. Pautang? Collections ako. Kasi niisip ko noon, nagko-collect ako ng perang hindi akin. Yun ang nasa isip ko. Tapos, syempre, nakaano yung buhay natin dyan. Pag nagko-collect na tayo, pwede tayong anytime matutukan dyan. So, yun. Medyo risky yung trabaho ko. Pero ang laging nasa isip ko, someday, magbibilang ako ng sarili kong pera. Tsaka nung mga era na yun, ma'am, wala pa masyado technology nun eh. Or may internet, pero hindi pa ganun ka-utilize di ba, ma'am? No? Kaya ngayon sinasabi nyo, medyo delikado yung era nun dahil nga, instead na online magbabayad, kailangan mo talaga. Kailangan talaga. As in, bit-bit ko si collections. Opo, di ba? Yun nga yung mga delikadong sitwasyon. Kung ano yung dinadaanan ko, riles. Pero buti na lang at ako iningatan ng Diyos. Tapos, ayun sir, nakita ko na magandang opportunity si computer shop. May nakitaan ako ng negosyo. So, nag-start ako sa 10 units. Inaral ko siya talaga. The second time na nagkaroon ako ng shop, ako nun yung nagbuo. Bumili ako ng computers, nagbuo ako, even yung susukot ng mga tables. Mayroon lang akong karpentero, pero ako talaga yung nagsusukat kasi syempre, nagbabudget kasi tayo eh. Mga ilang years yung naging adjustment nyo from studying yung nakita nyong computer shop from ikaw na yung nag-start? Mabilis sir. Parang it takes wala pang less than a year is meron akong second branch. So nakita ko na yung second branch na nag-boom. Sobrang nagpatukat talaga siya. Kasi, so ano ka talaga, ma'am, no? When it comes sa pag-aaral, pag talagang gusto mo yung isang bagay, madali mo na pag-aaralan? Oh, yes sir. Kasi nung nag-aaral tayo, wala naman talaga tayong sariling gamit. Kasi diba, although IT ako, wala akong sariling gamit, wala akong computer na sarili. Hindi ko nga alam paano ako nakagraduate. Puro na lang. Pero nagsa-software din kami noon, mga automatic login, logout. Pero ang pinakamasarap kasi, since nakita ko kasi yung struggle na yon, ang gusto ko sana is madala sa aming probinsya yung hindi na sila mag-i-struggle na kagaya ng struggle na nangyari sa amin. Dahil kami, information technology, pero ang hina-hina ng internet, walang sariling gamit. So parang ang gusto ko nung time na yun is makabuo ng computer na mabilis gamitin. May mabilis na internet. Which is, yun na yung na-put up ko doon sa second branch ko, yung Maragondon. Okay. Sa PUP. Kasi nung time na nagtayo kami doon, wala pa talagang nagbibigay ng service na maganda sa computers. Kasi mahina internet ang time na yun. Pagpasok namin, siguro mga months lang, dumating na ang PLDT. May nag-alok sa amin ng PLDT. So, ginrap ko kaagad si PLDT. And then, from traditional to diskless, nagawa ko. Kaya sobrang bilis ng computers namin. So talagang parang sa lahat ng pagkakataon, ma'am, na naging seamless and smooth yung naging growth nyo dito. Medyo, talaga lang, pagka gano'n ang dinadaanan mo, since business owner tayo, talagang aaralin natin, kahit kung isipin mo, babae ako, pero hindi mo makikita yung mga ginagawa ko na parang iisipin mo panlalaki lang. Oo nga, actually, yung way you're speaking and explaining it to me, ma'am, parang mas nagigets ko na yung wavelength mo na very very goal-oriented ka lang talaga, no? Kailangan talaga. Yung, even yun, so, sabi ko nga, pagka, computer, pag business owners ka, pag electrical, kasi unang-una kailangan ng electric dyan. Pagka mag-hire ka ng electrician, ang mahal. So, nung una, tinignan ko lang ginagawa nila. So, ganun lang yung extension wire. Puro pinagdugtong-dugtong na ng mga extension wire. Tapos, tinanong ko lang yung mga wires kung mga sizes. The following, ako na talaga naglagay nun. Tables, alam ko na exact size. Para yung 4x8 na plywood, kuhang-kuha yung, walang masasayang. Tapos, LAN cables, ako na rin nagkabit niya. Sobrang nagsusugat yung ganito ko.
Kasi nung time na yon walang tagusan ng mga RJ45. Unlike ngayon, pag diniretso mo si RJ45, pag hinila mo ganun, putol na. Dati talaga, kailangan ko pa siyang isiksik maigi gano'n. Tapos, i-grip mo pa. mahirap siya i-grip nun. Sobrang sakit. 7,100 units, nag-transform from the traditional to, diskless. So, kailangan ko magpalit ng wires ng ganito, mga RJ45 at saka Cat6. So, ibig sabihin, kung 100 units yon bukod pa yung mga server, bukod pa yung ganito, and then yung mga ibang ports na kailangan kong lagyan. Umabot siya ng 100, so times 2, 200 yon talagang sugat yung ganito. Pero masaya naman. Very fascinating, ma'am, kasi, di ba nga, sabi niyo na nga rin, bilang babae, rare yung mga ganitong cases na sa inyo. Di natin mapagkakaila naman based on statistics, di ba? Usually, kahit sa mga global leaders ng mga negosyante, mababa yung percentage na mga CEO ng babae. Yes, oo. Now, when it comes to your side, ma'am, syempre, gusto natin ma-share din yung paano pumasok sa isip nyo na parang mag-work ng on that level na very hands-on kayo na kahit nga sa electrical and sa network? Ano yung motive nyo behind it? Bakit pala ganun katindi yung work ethic and learning Okay, capability? Unang motive, syempre, ang gusto ko makatipid. Ikalawa, pag kukuha ka ng tao, tapos nakita mo yung kanilang ginagawa, good for one day lang gagawin nilang 2 to 3 days, nakakainis. Why not gawin ko? Tapos may kumukuha lang ako mga, parang gustong magbantay din. Tuturuan ko lang din yun. Para unang talaga makatipid. Ikalawa, hindi ka basta-basta maluloko pagka alam mo yun, iyong negosyo. Tama. O, pangatlo, multitasking ka. Lahat ay kaya mong gawin. Mawalan ka man ng tao, mawalan ka man ng iyong bantay, kayang-kaya mo. Hindi ka basta iiyak kapag nawalan ka ng tao. Ngayon sa mga ibang babae naman na, sige, ma'am, anong may advice nyo bilang babae na sa ganitong klase ng industriya, alam natin, stressful ang pagiging business owner, di ba? Oo. Kung sila, mga nagsisimula sila, medyo nadi-discourage sila, ano bang may advice niyo po sa kanila pagdating sa pagnenegosyo? Alam nyo, ang negosyo ay ups and down yan. So, kung nagkakaroon ka ng discouragement, tapos uupuan mo, tapos iiyakan mo, na papatalo ka doon sa ganong emotions. Kasi kailangan tayo yung number 1 marunong kaagad mag-adapt. Pag alam nating may nangyaring masama, pwede naman tayong umiyak talaga. Iyak mo. Ipahinga mo. Pero hindi ka pwedeng magtagal. Kailangan, ikaw yung agad din marunong tumayo ka agad. Kasi unang-una, apektado ang lahat kapag ikaw as CEO, yung unang-unang magpapadala sa problema. Hindi pwede yon. Kahit malugi, kahit parang feeling mo wala kang kita in a day, parang feeling mo, ganito, walang nangyayari. Parang isang taon na ganito. Parang may thinking tayong ganun. Pero somehow, pag na-realize mo, i-analyze mo mabuti, may pinuntahan. Kasi nakikita ko yung kasi ngayon, mga, ano ba ito? Sa pangalan po ng audience? Oo, sa audience. Wala po, guys lang. Okay. So guys, kagaya nito, pagka magpa-franchising na kasi kami. Mag-launch na kami na franchising. So, anong nangyari? Yung mga previous records ko, parang hinahalungkat ko. Nakita ko, ganito pala ako dati, ganito pala yun. Hanggang sa makita ko, after 4 years, ganito na pala. So, hindi mo mamamalayan na gano'n na pala yung nangyari. Huwag ka lang mainip. Kailangan lang i-sustain mo, consistent, tapos marunong ka laging mag-adapt. I mean, ikaw yung number 1 na marunong agad tumayo. Yun lang. Yun, sa tingin ko, yun lang. Kahit iwanan ka ng kahit sinong tauhan mo, na nakarely ka sa kanila, mga ganyan. May pangyayari na lahat is alam ng mga tauhan mo. Tapos pag bigla nawalan ka ng gano'n, parang hirap kasi lahat iyon na eh. Pero hindi. Kailangan mo talagang bumangon. Kasi unang-una, negosyo mo yan. Walang ibang magmamalasakit kundi ikaw. So yun, galing sa message kay Ma'am Nice.
So, di ba kasi very, special din yung nangyari sa story ni ma'am. Kasi, to think about it, siya pala talaga kahit alam niyang bumuo kahit sa electrical, sa network. Yes, networking. Oo. And then, itong business model nila, pautang PC, is matagal na pala din nasa industry si ma'am noon. So, ano po ba ang mga usual challenge pag sa mga pautang-pautang na ganyan, ma'am? So far sa na-experience nyo na from kahit hindi pa kayo employee noon and nag-transition na yung business model nyo sa ganito, ano yung mga usual na nagiging challenge pag sa pautang? Challenge about pautang. Kapag yung hindi nagbabayad ng tama si kliyente. Pero ang kaganda kasi kami na nabuo ko yung concept na maganda para hindi sila nagkakaroon ng delay, mga 3 days, 5 days, ganyan. Pero, pagka nasusubaybayan mo sila, tapos lagi mo silang nakakausap, magbabayad sila kasi meron kaming usapan na matindi. So, yun yung ipapa-franchise namin. Kaya, yun, okay. So, this July 5 no, ma'am? yes, July 7 we will launch na. Ayun, July 7. So, abangan natin. Kasi bagong business model to. To anyone who is interested in franchising, ito po sila Ma'am Nice, pautang PC. Yan. So, sa mga computer parts. Siyempre, alam naman natin ngayon, technology age na ngayon. Lahat ng bahay kailangan ng computer parts and yan, yung mga necessity na yan lalo sa mga estudyante, di ba? Walang sayang sa computer kasi alam mo, pagka nagkaroon ka ng anak na marunong magkalikot ng computer, somehow negosyante yan pagdating ng panahon. Yun. Tapos plus, sa na ngayon naman transition na ngayon sa panahon ng AI di ba? Gumagamit na rin ba kayo ng mga AI? AI specialist yung mga chat GPT na yan. Kasi mga memos. Oo. Kailangan ng business owner. Napakalaking tulong niya nang lumabas yan. Kasi hindi mo kailangang mag-English ng sobrang sakit. Maglagay ka lang doon tapos siya na bahala mag-translate. Aayusin mo na lang. So sa panahon ngayon, ma'am, anong pananaw niyo sa AI sa mga darating na mga taon? Magiging makakawala ba siya ng trabaho? Ano po sa opinion niyo yung mga posibleng magagawa niya? Maraming business owners ang makakatipid. Kaya lang dapat as business owner, intindihin mo kung paano gagamitin. Ayun. So exactly. Yun nga rin ang mga sinasabi ng mga malalaking influential na tao di ba? So parang point nila is hindi tayo mawawalan ng trabaho, hindi tayo tatanggalan ng trabaho ng AI. But if you know how to use it, may edge ka kumpara sa iba. Yes. Lalo sa mga sa atin, nagne-negosyo, di ba, ma'am? Kailangan aralin mo, especially sa mga video editing, ang daming mga... ang dami na nga ngayon. So, medyo rin, kasi marami nga kahit hindi na sila... AI na talaga, kahit yung creator mismo, hindi na sila yung nakikita sa screen. Oo. AI influencer. Yes, diba? Pero, pagdating kasi sa mga gantong podcasting, di ba? Mas okay pa rin yung tayo talaga, yung nagbibigay ng information. Oo nga. And actually, ma'am, salamat at nabigyan niyo ako ng oras dito. Kasi alam ko, busy ka ngayon, lalo't maglo-launch kayo ng franchising. And to think na yung mga last na mga dumayo sa'yo dito para makausap ka may mga malalaking audience na. So, na-appreciate ko na sumusuport ka rin sa mga maliliit na content creator, kagaya ka, ma'am. Wala sa atin yan. Kailangan nating maging matulungin. Tsaka, kahit naman may mga ganun tayo nakakausap na, hindi naman natin itinataas yung sarili natin. Alam mo, pagka business owner ka, ibang-iba yung thinking. Pagka pinansin ko yung sarili ko before and now, ibang-iba na. Kasi dati, parang sarili lang natin iniisip natin. Pero pag business owner ka, parang hanggat makakatulong ka, hanggat may idea ka. Minsan nga, yung pagka nakakakwentuhan ko na matagal, pati mga secret comments na nasasabi ko na Kasi sa kagustuhanan ko lang din na may uplift at maipakita na may direksyon ng pagninegosyo. Basta kailangan mo lang siyang seryosohin. Okay. Now, ma'am, talking to yung iba nyo pang negosyo ngayon, ito naman din, since yan na pag-usapan natin sa pautang PC, ever since kabisado nyo na yan, kaya nagawa nyo siya ng business model. Paano naman po nyo nabuo itong manpower agency nyo? JN Manpower Incorporated. JN Manpower Incorporation. So, lumabas po yan, actually nanganak yan from JN Computer Trading kasi kailangan natin ang manpower
Kasi nga, mga empleyado natin dapat na aalagaan din natin at na iipaintindi mo sa kanila kung ano ba yung dapat na maging role nila sa iyong negosyo. So, nagkaroon ako ng mga struggle sa pag-handle ng mga empleyado. And then, nung nakita ko yung magandang opportunity siya at makakatulong sa ibang business owner na kagaya ko kasi sobrang laki na naging struggle ko sa mga empleyado dati. So, kapag meron kang negosyo ngayon, dati ang akala ko sa malalaking company lang yan. Yeah. Yeah. Pero hindi ko akalain na kahit apat yung empleyado mo, pwede ka naman palang kumuha ng ng manpower. So, ang aking goal bilang isang negosyante is makatulong sa kapwa negosyante na hindi na nila alalahanin yung ganong pagdaanan yung struggle sa mga empleyado. Ibigay na nila yung part na yon sa iba, sa kagaya namin na ganito yung negosyo, para makapag-focus siya sa ibang gusto pa niyang i-implement. Kagaya ko ngayon, since may manpower itong company, edi ako naman po ngayon, po ako ngayon para sa franchising. Yun. Yun. So sa mga nangangailangan din within Cavite or any part of the Philippines ba? Pwede naman, pero mas kinikater namin yung kaya namin puntahan. Kasi mas madaling makipag-communicate. Yun. So plug ulit natin dito, JN Manpower Incorporated. So sa mga nangangailangan ng manpower services, andito po sila, Ma'am Nice. Wag po kayo mag-alala. Danas ko yung inyong naranasan, kaya mag-usap lang tayo, magtulungan po tayo. So basically nanggaling siya, Ma'am, sa problema mo dati sa tao. Tapos nakuha mo na yung formula kumbaga, and then ginagamit mo na rin siya na pantulong sa ibang negosyo. At the same time, may negosyo pa rin. Source of income ng mga ma-hire din from your agency. Yes, oo. And then magiging problem solver sa mga naghahanap. Yung dalawa ang purpose niya eh. Tulong sa mga naghahanap ng negosyo, tulong sa naghahanap ng mga trabaho, and then sa mga negosyante na struggling sa mga empleyado. So yun, guys. Oo. Magandang Kasi kung empleyado ka naman, as employee, ikaw ay mapoprotektahan namin kasi kailangan meron kang mandatories. Mga ganon. Tapos yung pasahod sa'yo dapat tama. Siguro yung role nyo dati, Ma'am, nagmamanagerial na kayo nung employee pa kayo. Hindi, sir eh. Actually, doon sa unang-unang trabaho ko, talagang wala, collectors and lang ako. Ano ba yan? Mga nanay, nagkakausap lang ako. Kasi usually, di ba, pagka alam natin, pag nasa managerial role, ang dali na nilang, kumbaga, cross-implement yung mga natutunan nila sa corporate eh. So, paano nyo napag-aralan nyo na may ganito sistema dapat, may ganun? Kasi based on my experience as negosyante in my own company. Talagang, mo siya, nagte-testing kayo nandito within or... talagang may ka rin magbasa ng books, Ma'am? Nagbubooks na rin ako. May mga time na rin na nagbabasa ako ng books kasi kailangan nga natin. And ang pinakamaganda nangyari is yung nakilala ko kayo. Importante yun na lumabas ka dun sa comfort zone mo and then makipag-communicate ka sa ibang mga negosyante. Maraming malalaman sa ibang mundo. So yun din, lesson about the network, guys. Kasi natakal ko rin yung ganyang usapan sa ilang content ko. So yun, etong mga nangyayari na habang nakikipag-network ka sa mga negosyante is natututo ka rin ng diskarte nila, paano nila nasasolve yung mga problem. So, mainam din na a-align tayo sa mga tao with similar goals and similar industry or somehow na mga bagay na ma-adapt din natin sa kanila. Kapwa negosyante, yun ang magandang kausap. Sa totoo lang naman, no? Kasi yung mga struggles mo, danas din nila eh. Hindi yung mayroon kang problema, sasabihin mo doon sa hindi yun ang kanilang nararanasan din. Kung halimbawa, empleyado yung sasabihin mo, kasi ikaw, employer ka, magkaiba yung mundo nyo. Opo. So, pagtatawanan kanila, tapos lalo kung magkakaroon ng doubt sa sarili. Opo. Saka yung minsan, kapag nare-realize ko, akala ko ang laki na ng problema ko. Yun pala, normal lang yun ang problema. At meron pang mas malaki pa pala at malalang problema sila. Di ba? Kaya, malaking tulong yun na kakakwentuhan. Ayun. So, ano pa nga ba mga iba nating mapag-uusapan dito? So, yun, Ma'am. Ever since pa na-visualize mo na ganito yung gusto mong patunguhan? O, kasi usually, ito yung isa sa mga favorite kong tinatanong kasi dahil
ako, hindi ko na-visualize yun sa akin. Eh, may mga ibang negosyante na na-visualize daw nila yung sa kanila na ganun yung kung ano yung dinadaanan nila ngayon, yun yung nakikita nila. Ngayon sa'yo, ma'am, na-visualize mo ba na etong mga negosyo na to is talagang noon pa naiisip mo na? Actually, pangarap lang siya before. Ah, Kasi, di ba, namimili ako ng computers before sa mga computer store. mm. Lagi ako nakaganyan. Sana, someday, magkaroon ako nito. Tapos, during pandemic, di mo akalain na yun yung pinaka-struggle time, di ba? Yun yung pinaka-mahirap na time sa atin. Tapos, dun pala, ibibigay sa iyo yung matagal mo ng pangarap. Mm. Kaya, na-overwhelm ako kahit yung store ko before is puro second hand yun. Pero, masaya ako dun kasi store na ako. Mm. Tapos, Saka very unique yung ano nyo, ma'am, kasi parang turning crisis into an opportunity yung ginawa nyo, oo, no? oo. Kasi computer shop nun, lahat nagsara nun eh. Yung iba nun, hindi nila alam kung paano maliliquidate. Tapos Hindi nila kayo, alam. may skill din kayo sa marketing, magaling din kayo sa selling, kumbaga, no? Parang napapansin ko sa nangyari sa inyo dito. Siguro, sir. Kasi mostly kasi yung mga nangyayari sa atin, ang makakapagsabi kapwa natin, di ba? Kasi kapag ang mag-validate yung sarili din lang natin, parang itinataas mo yung sarili mo, di ba? So, minsan kapag may nag-validate na ibang tao, dun mo lang marirealize, so nga, no? Ay, ganun. So, kasi ang dami nun, di ba? Kahit may mga malalaking brand nga, no, sabihin natin, wala na tong mga computer shop na to, pag Oh, sila yes, oo. Mineski, di ba sila? Mm. Ilan lang ang nakasurvive ng mga malalaking computer stores. Pero umuuspong na ulit sila ngayon. Sa ngayon ang maganda, no, pag sa mga negosyante po, no, pwede na lang pagdugtong-dugtongin yung negosyo instead na pupuka pa ulit ng sarili mo. Correct. Dudugtong-dugtongin mo na lang. Yun nga rin yung lagi ko sinasabi sa iba eh. So, huwag kayong mahiya na sumama sa mga grupo. Kasi technically, pag nandiyan ka na sa loob na yan, pagsasama-samahin mo na lang yung skills eh. Tapos ang sarap magtanong. Ganyan sa gabi, yung sabi ko sa iyo, inabot kami na 2:00. Ang dami ko nalaman doon sa aming pagsusumiting. Kaya masarap talaga kausap is kapwa. Ano yung mga naging topic niyo po pala nun, mga? Ang ganda doon, yung tinuruan kami kung paano daw ba talaga kikita ng milyon. So, yun mga sekretong bagay. Ayun guys ha. So kami pala ni Ma'am Nice Denise sa ano rin po kami. Involved kami sa community ni Kasosyo Arvin Orubia. So shout out kay Kasosyo Arvin Orubia sa Kasosyo Hello Malupit po. Group. Ayan. Yun, oo. So yan. May mga yun, halimbawa ng network kung sakaling ikaw interesado ko pamamit yung mga ibang negosyante na may iba-ibang negosyo. Sali po kayo sa Kasosyong Malupit. Ang sarap makipag-Zoom meeting kasi nung nagbigay ako ng aking opinion about pautang, nagulat sila na hindi pala nakakatakot umutang. Kasi ang unang usapan nila, wag umutang. Ganyan. So, siyempre ako, galing ako sa pautang, kaya tahimik muna ako. Tapos nung nabigyan ako ng pagkakataon, na-share ko from pautang, isipin nyo from 30,000. Oo nga, yun pala yung original na story startup nyo, no? Story ng startup na to, no? So, paano nag-come up to fruition niya na from utang nagkaroon kayo ng negosyo? Di ba nabanggit mo na paano ko napabilis yung aking yung kagaya nun, after parang wala pang less than a year is nagkaroon ako ng second branch na may 100 units. Actually, hindi naman talaga 100 units nung una. Tinanggal ko lang yung ibang units ko na hindi ko nagagamit doon sa first branch ko. Nilagay ko doon. Ngayon, yung 30,000 na sinasabi doon is yung hiniram ko para makuha ko yung pwesto. Kasi kung hindi ako makikipag-unahan, ay nakita ko na ang ganda ng location niya kasi nga nasa elementary, high school, college, malapit doon. Computers yung aking i-offer. Mga services, mga printing, research. Tapos, yung offline games, that time is offline games pa rin kami kasi mahina pa ang internet noon. So, inilipat ko lang doon yung iba kong units na hindi naman nagpo-progress dito sa first branch ko. Then, yung 30,000, yun nga, ang ginamit ko pang pa-renovate at saka pang yung reserve ng pwesto. So, yun. Diba? Kung hindi ako meron ng sa credit card at natakot ako na mag-down payment doon, di wala akong magandang location. Tapos doon,
ang maganda doon, ito yung 30,000 na yun is nagkaroon ulit ng buffer. So, yun yung pinag-start na every time na magka-buffer ako, bili ulit ako ng units. Bili. Hanggang sa lumaki yung credit limit ko, kinukuha ko rin yun, tapos bili na naman ako ng computer. Ganun lang yung cycle ko. Hanggang di ko na malayan, 100 units na nga doon sa isa kong location na yun. So ano siya, parang naging business strategy niyo siya na talagang paikutin. Hindi lang siya yung cash flow na pati yung pwede mong hiramin, pinapaikot mo na cash flow siya, no? Kasi usually sa ibang, yun nga yung counterintuitive kasi nangyari sa inyo, ma'am, no? Magandang lesson nga rin yung sinashare nyo. So, minama-maximize mo na lahat ng pwedeng cash flow and at the same time, lumalaki rin kasi dahil sa credit limit, di ba? Yung Tuwan-tuwa sa akin ng credit card dun. Kasi, syempre, bayad tayo ng bayad. Di, hanggang sa dumating, yun, medyo naging struggle naman sa akin nung huli. Yung sabi ko sa'yo, kakagawa ko pa lang nung aking, VIP room. Tapos biglang pumutok si pandemic. Doon naman sumakit ang ulo ko. Pero ang naging pangbayad ko rin is galing doon sa mga computer kong pinagbenta. Okay. So, lahat din yung, kumbaga yung utang na kumita na ng kumita, yun lang din yung Oo. sumalba din. Hindi mo naman kailangan magbayad ng gano'ng kalaki kagad kay credit cards, di ba? Bawat benta ko, magkano isang unit? So, let's say, pagka pang VIP, pero binenta ko lang ng 15,000 lang. Na yun, pang VIP na yun. Complete set na yun. So, nung time na yun, no choice tayo, kundi ibaba natin ang presyo natin kasi wala eh. Para mabili rin kagad. Syempre. Ilabas na kaagad. Tapos, ayun, nakita ko ang daming nag-research kami ng mga suppliers na dumating kami sa point na naghahakot na kami ng 100 units. Nililipat fast breaking. Tapos noon, nagawa na kami ng store. Tapos, nag-home training. Yung time span na yun, ma'am, mga ilang months yun? Within a month lang, ma'am. Diba, pandemic is pumatok ng March. Tapos nanganak ako ng July. Tapos from mga 3 months, nagbebenta-benta na kami nun. So, tapos nag-start kami sa bahay muna. And then 2021 ng I think April ata or February to April, may store na kami. So mabilis lang. Mabilis lang. Talagang kailangan mabilis ka rin talaga pag sa may mga crisis. Kasi yan, make or break yan yung mga ganyan sitwasyon Kailangan di ba? mabilis. So, baka maunahan ka pa eh. Kaya kami, naglabas kami kaagad. Pumunta kami sa labas para makita kami. Kasi, nahihirapan na rin yung mga kliyente namin na hanapin kami. Saka yung pag-pivot nyo, ma'am, maganda rin yung pinivot nyo na business model. Kasi sa parts nga, kailanganin lalo ng mga tao. Wala lang. So, fascinating. Ang galing ng maneuver. Ang galing magmaneho ng negosyo sila, ma'am. Nice to think about it. Pero kas, alam mo, may pinagdaanan din kami. Sobrang hirap. Muntik na kami masarap. Paano naman yun, ma'am? Kasi, di ba, nung pandemic, lahat dyan ay naka-schedule. Kukuha ka ng mayor's permit, VIR. Tapos, meron kasing sinisecured na permit sa ganitong business. Ayun, guys, sa pagka interested kayo sa ganitong negosyo, make sure lang na alam niyo yung pinapasok nyo. Kasi pwede kayong makasuhan pag wala kayong masisecure na permit doon. Na meron talaga. So, yung sekretong yan, ibibigay din namin kapag umattend kayo sa amin franchise launch. Pero nung pandemic, ma'am, nakapaglakad kayo ng papel na COVID niyo? Ang nangyari kasi, Kas, is na-excite kaming gumawa ng negosyo sa labas. Kasi iniisip namin, hindi naman ganun kahigpit kasi nga pandemic. So, lahat naka-schedule yung aming mga pagkuha ng aming permit. And then, all of the sudden, yung pinaka-permit na dapat ma-secure sa ganitong businesses, hindi pa namin nasisimulan. Kasi nandun pa lang kami sa, mayor's permit. Na-raid kami. So, ibig sabihin, napakalakas nyo nun para naging mainit kayo sa mata. Mainit na. No? Oo. Parang may nainggit sa amin. Pero ang maganda pa rin, ma'am, is, you're doing your obligation to pay taxes. Kasi, di ba, yung iba, pag nagpipivot sa negosyo, hindi mo nila kasuhin Yun naman po ay naka-schedule talaga na pupuntahan. Actually, meron ng mga, online lang naman yung pagpagawa ng schedule. So, hindi naman pwedeng pag nagpa-schedule ka ngayon is right away, makapupuntahan mo na. Usually, 2 weeks
bago ka makapunta doon sa location. So, doon sa mga permits na kailangan mong gawin. Ang problem, yung isa, napa-advance yung visit sa amin kasi siguro nung time na yun, medyo patok na talaga. Maingay na kami sa market. Tapos, kakapanganak nyo pa lang din nun, sabi nyo. Yes, guys. Grabe, Oo. no. Di yung iba sinasabi nila kapag nag-anak ka, medyo gagaan yung ano mo. Pero kayo, is another defining moment sa inyo na no. No, hindi pwede kasi kailangan ko ma-secure yung Eh di paano yun? namin. Ano kayo nun? Yung first months ng anak nyo nun, ma'am, busy kayo nun. Tapos pero umaandar pa rin to. Parang, Dumating nga ang problema, yung anak ko, instead na makapag-breastfeed sa akin at least 3 months, hindi na nangyari. Kasi nga, lagi akong wala. So, Yun ang medyo naging struggle. Pagka babae ka na negosyante, yun ang struggle. Pero somehow, naniniwala ako pagdating ng panahon, maintindihan niya ng mga anak. oo, Kasi, syempre, ma'am. Saka, para sa kanila yan eh. saka to think na ito, na build sa pandemic and all of those challenges, nakaka-proud yun kung ako rin yung anak nila, si mama, ang galing ni mama. Oh, yes. At ang ginagawa ko sa kanila ngayon is, in-expose ko sila na ito yung ating negosyo. Ito yung, nakikita nila yung aming cash flow. Pinapakita ko sa kanila, anak, ito yung ating cash flow. Pero it doesn't mean atin ito. Kung gusto mo ba, gastasin ko to ngayon? Pwede naman, di ba? Kaya lang, paano future ninyo? Ganon. So, naintindihan na nga, oh, no, ma. No, mami. Ilan na po pala ang Para anak business niyo tayo. pala, ma'am? 2. Yung panganay ko, masyadong passionate yun sa mga ginagawa ko. Every time na uuwi ako, mami, kamusta? May benta ba? Pag sinabi ko wala, are we going to, yung parang mababankrupt na raw ba kami? Ganun siya ka, parang, laging, basta kailangan sumagot ako sa kanya na okay lang. Pag sinabi kong walang benta, yun, natatakot na siya. Ganun ko ina-expose sila. Oh, yun. So, guys, yun din, another lesson nga. Pag sa, talaga, sa family, we're also showing example na rin sa mga anak natin, sa mga mas nakakabatang relatives natin na itong mga challenges na to, hindi lang talaga to pansarili. Hindi lang to, Hindi pwede. hindi pwedeng pera-pera lang talaga. Kasi yun yung usual na na-imprint sa paligid, pag negosyo, pera-pera lang. Kasi sa una, pera-pera. Pero, habang tumatagal kasi yung negosyo mo, mas na-refine mo yung mission vision mo. So, talaga, ang naging vision na namin ngayon is one computer at a time sa lahat ng Filipino. Sa bawat bahay, may sarili-sariling computer sila. Kaya nabuo si Pautang PC. Kasi nung before is napakahirap magkaroon ng sariling PC. Kasi wala namang mga options na mapautang. Napakahirap umutang nung panahon natin, ha? Oo, saka kahit ngayon, mama, technically, yung sa inyo, parang nakikita ko na buong PC kahit mahirap. Sa pag kinuha nila yan sa iba, technically, ibang company pa yung mag-handle ulit dun sa loans. Oo, kami hindi. Yun nga, via home credit kasi yung one valid ID lang, di ba? Kaya napakabilis. So, tapos pag na-process namin, okay na siya. So, ibibuild na namin si PC sa harap mismo ni client. Makikita nila kung paano namin binibuild. Lahat ay brand new, lahat nakasil. Tapos, bago pa nila iuwi, kompleto na yon, mayroon na siyang mga applications. So, hindi na siya mahirap. Unlike before, especially nung nag-start ako ng computer shop, bibili ako ng complete set, pero ako yung mag-aayos ng mga programs. Ganun kahirap. So, yung mga tinutulungan namin ngayon is yung mga individual na gustong kumuha ng PC pang work from home, pang online class, yung mga anani na gusto magkaroon ng PC, yung mga anak or laptop. Tapos, yung mga nagbibuild ng kanilang mga business, especially computer shop and mga PCnet. Yun. So, guys, sa mga gustong makabuo dyan ng negosyo rin or kahit sa personal use, pwede po natin puntahan dito ang Pautang PC or kontakin na lang sa kanilang Facebook page. Okay? Tutulungan ka po namin hanggat kaya namin. So, ano naman po, ma'am, when it comes sa vision naman, do you see like something, may tinatarget ka ba na within 3 years, 5 years, and so on? Ano yung mga nakikita nyong pwedeng possibility na pagpuntahan nyo naman dito? Ako kasi, basta, laging target ko lang naman is sana makapag-early retirement naman tayo, di ba? Kasi sobrang binuhos na natin yung oras natin dito. So, sana dumating yung sa point na magre-retire tayo na financially free tayo. Yun lang naman ang goal ko. Pagdating sa negosyo, ang gusto ko lang mangyari sa kanya is,
meron akong mapagtiwalaan na pwedeng susunod sa akin, pwedeng mga anak ko, pwede rin mga tauhan ko. Kaya hindi ko inaalas yung pwedeng maging future ng mga tauhan ko dito. Kasi possible na mga anak ko, hindi ito yung gusto nilang negosyo. Pwede naman silang turuan na mag-put up ng iba nilang negosyo based dun sa skills na meron nila at sa kanilang hobbies, yung talagang personal, di ba? Mahirap kasi na magtatay ka na sa negosyo na napilitan ka lang. So, kung makikitaan ko yung mga anak ko na gano'n, so sila talaga ang susunod sa akin. Pero kung hindi man, ang pangarap ko is tumagal talaga si company, and kung mga empleyado yung mga susunod, at least ako ay board, chairwoman na lang pagdating ng panahon. Yun lang. Kung halimbawa, 60 years ang gusto ko, or 50, ngayon ay nasa 40 tayo. So, after 10 years, at least ay tumatakbo siya ng kahit wala ako. Kahit 1 year akong wala, tumatawag-tawag lang. Yun lang ang goal ko sa company na to. At matulungan lahat ng magiging empleyado namin. And makatulong pa sa ibang tao. Lalo, especially dito sa pagbibigay ng computer sa kanila. Ano yung mga ma-share nyo? Ano yung may advice nyo sa, kung nga rin, di ba, magpa-franchise din po sa inyo or mag-start ng ganitong business? Ano yung may advice nyo sa kanila pagdating sa pagsisimula ng ganitong business? Okay. So guys, kapag kayo ay nag-franchise ng ganito, pagka kumuha kayo ng franchising sa amin, unang-una, hindi muna pagdadaanan yung pinagdaanan ko na parang nasa 5 years. Sobrang struggle yon bago ko nabuo yung system. So, di ba, napaka-alwa na sa inyo. And then, full support. Lahat ng pwede namin ituro para mag-success ka dito rin sa same na concept na negosyo na ito. And ang isa lang ang gusto ko na sa magiging franchising namin is kung gusto mo talagang kumita, kung gusto mo talagang mag-success ang iyong negosyo, although meron ka ng magandang system, meron kang maayos na franchise business na nakuha, pero ang nakasalalay pa rin ay sa'yo yan. Kasi kung uupuan mo na lang, kung may system na siya, hindi siya mag-work. Kailangan, kung nakita mo na yung system namin, kailangan mag-isip ka pa. Paano mo pa siya mas mapapaganda. Kung okay lang sa akin, kahit malampasan mo pa yung kung ano yung ginagawa namin ngayon. Mas okay yun. At least, alam ko na nag-continue. Kasi kung sabihin na natin na maganda yung system na binigay namin, hinupuan mo. Ang hirap makipag-communicate sa'yo. Supposedly, ikaw yung laging tanong na tanong sa akin. Ako pa yung laging nag-a-advise sa'yo. Diba? So, mahirap yon. Kailangan magtulungan tayo. Willing kami na tumulong. Lahat maibigay namin kasi franchisee ka namin. Ibig sabihin ko, anong success na mangyayari sa iyo, success din ng aming story. Nitong pautang PC na to. Pero kung ikaw mag-failed, dahil sa kakasalanan mo, inupuan mo, hindi mo binort out, so, sorry. Diba? Wala kami magagawa doon. Pero ang assurance lang namin, maganda yung system, at the same time, maganda ang support na ibibigay namin. So, nasa iyo na lang. Yung sa iyo. So, yun talaga, pag sa franchising, hindi naman porket buo na talaga yung sistema na yan. Kailangan mo pa rin syempre trabahuhin yan. Hindi siya yung parang standalone system na yan na yun. Siyempre magkano ka pa rin, tatrabaho ka pa rin sa loob ng sistema na yun. At hanggat maaari, kung since naaral mo na siya, is pag-aralan mo pa, paano mo pa siya mas mapapaganda. Oo, yun. So, kahit hindi niya i-share sa amin yung ginagawa nila na kung paano pa nila mapapaganda. Pero syempre, di ba, may usapan naman tayo na ito lang yung sistema natin. Hindi ka lalampas dito. Pero kung merong mas ikakaganda pa, pwede naman natin pag-usapan. Oo, yun. Para ma-implement natin at may-approve namin. Ay. Yan na siya. So, ayun, isa sa mga lesson din yan sa franchising. Kasi ako, wala akong masyadong idea rin sa, lalo sa ganito, sa computer parts kasi itong, yun naman, parang bagong business model din to. So, very unique and interesting nga yung ginagawa ni Ma'am Nice dito. Ang ganda kasi about technology. Ang technology, hindi ang bukas. Tapos online, kailangan natin sa online yan. Tapos, ang e-commerce growing every year, growing ang sales. Tapos, nalagyan pa ng pautang system na para sa mga gusto na siyempre nangangailangan. Karamihan sa Pilipino, di ba, hindi naman kaya mag-produce kagad ng malaking amount for
complete set. Oo. Kaya lumabas si Pautang PC. Doon talaga namin nakita na kailangan meron kaming gawing ibang paraan. Isipin mo, halimbawa na-decline ka, sir. Halimbawa nag-apply ka kay Home Credit, na-decline ka. So, syempre kami, alam namin, kliyente ka namin, tapos papauwiin ka namin na sa way. Kaya, umuspong si in-house financing, si Pautang PC, para hindi ka naman mawala ng pag-asa. May pag-asa ka pa rin kasi i-CCI ka naman natin. Tapos saka sa sobrang... Tapos, ito parang ganito na yung pagkakagas. Hindi ko alam kung dapat kailangan patuloy to sa podcast. So, yung credit, parang naisip ko na dyan yung credit, system nyo po. Isa inyo mismo, ikaw mismo, ma'am, or sa pangalan ng negosyo? Sa negosyo po. Store na yung nagpapalo. So, sa tagal nyo na rin kasi, ma'am, tapos yung credit nyo po back 2011. So, laki na. Ang maganda kasi doon, Gus, is habang gumaganda ang negosyo mo, maraming nag-o-offer. Yun nga. Namamuli. Mga bukod sa offer na cash loan, Business loan. yung business loan, and at the same time, yung mga suppliers. Talagang yung kanila may makikita kang email na they were offering, pwede rin terms. Ito terms ka na. Okay. Diba? So, gumaganda yung pangalan mo sa lahat kapag ikaw ay maanong negosyo, maanong sa negosyo, na pagninegosyo. Kasi, kapag ikaw ay negosyante, iingatan mo talaga yung credibility mo. So, kapag ano mo na siya, na-establish mo yung pangalan mo, dami talagang offer. Kahit nga, totoo nga yung sinasabi nyo nga, sa mga parts, manufacturers, and stuff. Baka mga... Sa email namin, 2 email namin, may nandyan eh. May Viper pa, may tumatawag mo, baka naman makonsider mo yung offer ko, ganyan. Oo nga. Diba? So, yun nga talaga, tama rin yung sinabi ni ma'am na itong pagnenegosyo, hindi lang to pera-pera, you're also building relationship with your customers as well as yung suppliers, manufacturers, yan. At bank. Yun, bank. Diba? Nakikita na dahan-dahan na natin nakikita yung ecosystem ng transaction. And hindi lang yan sa customer at business owner, may mga iba pang parts yan. Actually, pagdating naman po sa pag-i-establish ng pangalan sa mga credit card, yan din po ang expertise natin na pwede natin maitulong din. Ayun. So, ako wala pa, actually, baka nga magpa-consult na ako kay Mami. Kasi wala akong alam. Wala pa kami, hindi kami talaga, wala kaming utang, Mami. Mag-alaga ka ng isang credit card na pang-grocery, pang-gas. May gas ka naman, di ba? May sasakyan ka. So, talagang magagas. Patandaanin mo lang naman kay credit card din. Tapos, pagbabayad ka, gusto mo naman, right away, bayaran mo na kagad. Pag-transfer ka na kagad ng payment kung ayaw mo sumakit ang ulo mo. Padaanin mo lang. Okay. Para tumaas yung credit limit mo. Kasi makikita ni credit card na magaling itong gumamit. So, sila na yung tatawag sa iyo. Sa experience nyo, ma'am, para mo tumaas yung credit limit ng 7 digits, mga ilang months nyo yung hinulugan, pinaikutan ng pera? 1 year? 1 year, kaya na rin. Kaya na. Basta mayroong silang offer, grab mo. Kasi, before, pinagtitiisan ko kung magkano yung kanilang parang loan offer. Pati yung, interest. Mataas kasi interest ng iba eh. Pero actually, pinakamababa ang credit card. Pinakamababa ang credit card. Ang meron ako is yung emergency ko kapag ako mismo yung tumawag sa kanila. Umapalo ng 1% per month. Oo. Yun. Panalo yun. Pero, mayroon pang pinakamababa. Pagka na-establish mo na maganda kang gumamit ng credit card, so, tataas yung credit limit mo. Tapos, pag nakita nila na yung credit limit mo, hindi mo siya nagagamit, yung cash niyan, tatawag sa iyo para do sa installment plan ng mga cash mo. So, sila naman mag-o-offer ng pinakamababang interest doon para lang i-grab mo. So for 0.49, meron. Yes. So, halos lang talaga, Barya-barya lang, So, kung times 12 mo, ibig sabihin, nasa 6% per month lang. Pero kung binayaran mo kagad din yun, hindi naman automatic na i-charge sa'yo yun, pagka straight, kunwari, pinadaanan lang. Kasama rin po ba kagad yung interest doon? Hindi. Ang sinasabi kong padaanan mo lang is, halimbawa, magagas ka, di ba? So, padaanan mo lang doon. Isuswap mo
na hindi mo naman kailangan doon na mag-installment kasi nag-gas ka lang. Oo, sa installment nga pala. Yan ang sinasabi natin na padaanan. Pero pagdating sa installment, kasi pag nakita nila, tumaas yung credit limit mo, hindi mo nagagamit yung na ma-maximize yun mo. Tatawag ngayon si credit card sa iyo na baka kung mag-loan kayo, gusto nyo po ganito, ganyan. So, pag tumawag si credit card sa inyo, for sure, mababa interest mo. So, 0.49, 0.79, 0.89, talagang pinaka-maximum na yung 1%. So, yun, bagong lesson yun sa credit. Tapos, bukod pa doon, may mag-offer pa dyan, business loan. Parang 1.2% lang per month. Tapos, meron pang, may tinatawag pang madness. Halimbawa, ang credit limit mo is 600,000. May additional 600,000 ka na equivalent ng loan mo na yon ay credit limit mo. So, ibig sabihin, pumapatak na sa isang credit card. Kung 600,000 yung iyong credit limit, pumapalo siya ng 1.2. Up to 1.2 yung pwede kang mahiram sa bangko. Na ang baba ng interest. Intayin mo. Ito ang sekreto. Intayin mo ang bangko ang mag-offer sa iyo. Huwag ikaw tatawag sa kanila. Kapag ikaw tumawag sa kanila, mataas ang interest. Pero pag sila nag-offer sa iyo, ang baba. Yun. So, dami na ulit lesson natin sa credit, At least nagigets ko na ngayon, ma'am. Kaya, yan nga. Tama nga yung advice. Huwag matakot kayo sa credit card kasi, alam mo, pag napakita nyo sa bangko, ang sarap ng feeling na sila yung nag-o-offer sila. Sila mahabol. Kagaya yun, hindi naman natin kailangan mag-loan. So, may lang tatawag yan, mag-o-offer. Trabaho rin kasi talaga nila yun. Oo, sige na naman, baka naman maano mo to, ano ba tawag doon, yung makonsider mo yung offer ko, kasi ang baba nito ganyan. So, ikaw na yung magsasabing ganyan, teka lang, wala akong paglalagyan, baka mamay makuha ko yung tas kung saan ko lang may lagay. Mga ganon. So, yun. And pagka umutang din sa inyo, ma'am, for example, yan sa True Home Credit, nagre-reflect din yun sa credit standing nila in like yung... Pag nagloko sila kay home credit, parang mahirapan na sila mag-loan sa iba. Okay. So, ayun. So, kami naman, ang talagang namin is, check muna namin tao. Yun ang pinakasekreto namin. And yung system, yung mga dokumento. Doon talaga, yun ang pinakamatindi. Yun ang magandang system na nagawa namin so far. Tapos yun din ang ipapasa nyo sa mga... Yun ang ipapasa namin sa mga franchisee. Yun. So guys... Kaya, sure ako na kung paano lumaki yung business namin, kung same din sa magiging position ko, kung halimbawa, kasi business mo naman yan, bakit mo na makakatamaran, di ba? Kailangan pag ikaw ay gusto mo talagang maging business owner, pangatawanan mo, lalo kung ikinag-franchise, kasi ang laki na nung nilabas mo kaagad, di ba? Ang kagandahan lang, di syempre, nakatipid ka doon sa pinagdaan, kagaya ko. Lesson kasi is napakalaking, magkamali ka lang ng kaunti, ang laki ng impact agad sa negosyo mo. Pero kung ikaw ay magpa-franchise, yung system is, established na, tapos subok na, ang ganda. Kaya, ang hamon ko lang talaga, kung ikaw magiging franchisee ko, wala namang problema, tanongin mo ko ng tanongin. Para lang ma-guide kita. Kasi, kapag hindi mo yan ginawa, so kung mag-fail yan, kasalanan mo yan. Yun ang may ipangako namin sa kanila. Yun. So, sa mga may inquiries po dyan, sa franchising, sa July 7, yun. July 7 po, ang franchise launch natin. Dito rin po sa within 13 Martires po namin gaganapin. So, kailangan lang namin is confirmation kung talagang mag-a-attend. Kasi syempre, may numbers tayo na person na parang tina-target na maging audience. So, sana kapag nag-confirm sila, talagang pumunta. Kasi sayang din yung business opportunity. And then, sayang din yung, syempre, sa part namin, kung 30 persons sila, tapos meron 2 hindi matin, di ba? Sayang din. So, ayun lang. Well, anyway, ma'am, before we end our podcast episode, may may i-share ka pang ibang events nyo or discount promotions nyo sa audience natin para sa mga nanonood or nanonood? Okay guys, up to now naka-sale kami. So lahat ng mga gustong kumuha sa inyo na mga pang-computer shop,
or pang piso net, meron pa rin po tayong binibenta dito ng mga second hand na buy one take one. I-grab nyo na po ito kasi hindi kami basta nagbebenta ng buy one take one na hindi naman namin na-check. Kasi as you know, kami po ay galing sa computer shop. So, kung lahat ng ino-offer namin, hindi po pwedeng sasablay kasi tinitest po namin yan. Diba? So, yun. May buy one, take one tayo dito. Nagbibigay din tayo ng mga freebies. And then, guys, lagi kami nagbibigay ng discount dito. Kung kaya namin ibigay ng mababa, basta kayang, kumbaga mayroon ng, may cash na talaga si client, iba nanghihingi ng discount, bakit hindi natin bigyan? Yung mga school, yung mga company, open po kami sa mga PDC, pwede po kayo mag-ano sa amin, mag-inquire kung may pangangailangan kayo, pwede po namin kayong bisitahin para makita din namin yung mga computer laboratories ninyo, kung paano namin kayo matutulungan, especially doon sa mga networking ninyo, and anong specs na nababagay na ibigay namin sa inyo. So nag-ano rin pala kayo, nag-audit kayo mismo dun sa site, no? Nag-ocular kami. Pag ano ba, yung kahapon, yung isa namin client is school. So, ayun, nanghihingi sila ng terms sa amin. So, syempre, both parties is mag-benefit doon sa magiging agreement. So, hindi lang to para sa mga individuals, ito yung para sa mga organizations, company, schools, yung ginagawa nila, ma'am. So, kung gusto nyo ng magandang deal, nandito na po sila Ma'am Lice ng JN Computer Trading Pautang PC para ayan pa, pwede pa kayong puntahan Ocular para ma-suggest kung ano talaga yung pinaka-best at pasok sa budget nyo rin po na costing para dyan sa mga facility na kailangan nyo. Yes, hindi naman kasi kailangan na masyadong mataas yung specs kung gagamitin lang sa kung ano. So, kami yung nagbibigay ng tamang specs lang. Pero kung may system requirements ang aming mga client, so, syempre, base doon sa mga applications na kailangan nila, yun din yung specs na kailangan namin ibigay. So, ano na talaga, no? Retail and wholesale na kayo and direct na talaga, no? Direct na. Tapos may payment terms pa, no? Grabe, galing ng execution. Kasi very open Ang kulang na lang talaga yung pupunta na lang So, ewan ko na lang talaga hindi ka pa lalapit kila ma'am nun. Lahat ng pwede mong... lahat ng pwede namin i-offer. Basta sa ikakatulong. Kasi ngayon, sabi nga nila, sa una daw, pag nagne-negosyo ka, is pera-pera. Paano mo ma-establish yung negosyo mo? Which is correct. 1 to 3 years, kailangan ma-establish mo yung negosyo mo. Kasi pag hindi mo siya na-establish that period, ibig sabihin, paano yan? Pawala. Hindi siya talaga mag-boom. Pero pag once na nalampasan mo yung 3 years, pa 4 years and 5 years ka na. So, ang goal mo na lang nun is, paano pa mas magiging effective ka, mas makakatulong pa doon sa mga kliyente mo. Yun na yun. So, yun na talaga, no, pag lumalaki talaga, ma'am, value na Hindi na siya, currency, hindi na siya pera-perahan lang Yun din na nare-realize ko sa mga nakakausap ko na nagne-negosyo. Ang pera kasi, papasok at papasok na lang yan Kasi sila na lang din yung mag-o-offer, mag-refer sa'yo. Kung baga may survival stage lang siya, tapos pag na-proven mo na siya, nakagaya ng kanila, ma'am. So, sa mga magpa-franchise, proven na yung, sistema nila at cash flow nila dito. So, madali mo na lang implement on your end. Ang magiging problema na lang is, kung hindi mo siya tatrabahuhin, kasi kailangan mo pa rin siya trabahuhin talaga. Kaya, I don't know kung kailangan ko sabihin nito. Hindi, pwede po ako mag-branch na lang kung tutuusin. Oo, yun nga. Ipagdamot ko yung sistema. May nagsabi sa akin, ba't kailangan mo ipa-franchise? Malalaman pa ng iba. So, ang gusto ko kasi, pagka nagawa ko ng isang branch ulit, is maduduplicate ko yung sarili ko. So, kung kapwa business owners, siya yung mag-handle. Kasi kanya na yun Hindi man akin yun Diba? Kanya na yun. So, I think mas magiging effective yun. Si Pautang PC is magtatagal kapag gano'n na nangyari. Kasi, hindi ko kailangang masyadong trabahuin yung katawan ko. Papagudin ko ba masyado pa maigi yung katawan ko? Which is, pwede naman siya ma-leverage sa iba naman tao. So, sila naman yung makaranas doon sa kung ano yung negosyo na ginawa namin. Anyway, system naman, talagang ipa-franchise sila. Magbabayad sila, di ba? Ngayon, tutulungan ko na lang sila. Saka sa track record nyo, ma'am, from 2011 to napagdaanan nyo yung pandemic, alam nyo na yung ikot ng ekonomiya, kumbaga nakikita nyo kung ano yung gagana sa hindi, lalo dito sa computer parts Wala. Walang, ang ikakalugi mo lang sa negosyo, kung ikaw mismo,
hindi ka gagalaw. Tapos, sasama mo pa ng bisyo. Tapos, sasama mo pa ng kung ano-anong utang na hindi naman related dun sa iyong negosyo. Hindi masama ang utang. Pero, siguraduhin mo pag nag-utang ka, be responsible. And para sa negosyo, hindi pang personal. Saka yun, doon ko lang nag-get sa inyo nga yung kahit sa retail side na napaikot nyo nga yung pag-utang, no? Kasi usually mga naririnig ko pag saka ka na umutang pag malaki na, pero pag ganyan, wag mo munang yan. Hindi kasi kung ako ay natakot sa utang, siguro wala akong pagsisimulan. Walang ganito. Kung hindi ako naglakas ng loob. Kailangan, alam ko naman kasi sa sarili ko na tatrabahuin ko siya. Kaya hindi ako natakot na maglabas ng pera galing sa credit card. Saka yung mga terms nga, talagang sulit sa credit card kaysa kapag sa bangko. Ang lalaki sa bangko di ba? Yes, kasi tapos sa bangko, mahirapan ka pa. Kailangan meron kang collateral. Yan ang iniiwasan ko. Ano po collateral? Nag-start pa lang din ako mag-build ng sarili ko. Diba? So, nakita ko si credit card na 30,000. Nung una, syempre takot tayo, no? Pero hindi eh. Kasi nakikita ko kumikita eh. Araw-araw pa naman. Pagka computer shop ka, para kang araw-araw may alkansya. Araw-araw may bit-bit akong coins. Hindi ko naman yung gagastusin eh. Iipunin ko yun, eh. Pag nag-audit ako, good for 15 days, sobrang dami na. 20 pesos, akala ng bangko kung saan ko kinukuha na alkansya. Tapos puro coins. Di ba? So, alam ko sa sarili ko na hindi ako mapapasama kasi hinayan yung pera, hindi ko yan hindi akin yan, pinapagana ko lang. Yun. Ganon lang ang sekreto. Hindi tayo dapat matakot unang-una kasi dapat kapag tayo marunong umutang, obligahin natin yung sarili natin. Yun. So, very dedicated itong episode natin sa utang at paano gamitin ng tama ang utang, guys. Hindi, huwag natin siyang gawing weakness, gawin natin siyang strength. Kasi si bangko, hindi naman kanila din yung pera na yan eh. Di ba? Depositors, sa mga depositors din yan, di ba? Di ba? Pinapahiram nila sa atin, kunin natin. Sipin mo, 0.49%. So, ibig sabihin, nasa 6% lang per annum yan. Wala ka pang collateral. Wala pang collateral. Pag tumawag sa akin, oo lang ako, yes. Confirm. Ganun lang. Tapos andyan na, after 3 to 7 days, nasa bangko ko na. Nasa, checking account or sa savings account ko. Tapos magagamit ko na siya. Ganun lang kabilis. Pero pag nag-loan sa kung anong mga rural bank, meron ako nakausap na isang araw, classmate din natin. Alam mo ba, may collateral pa, yung mga ganyan-ganyan. So, tapos yung amount, hindi naman ganun ka, pa? Pumapatak na nasa 2.5 to 3% yung kanilang interest. Pero tapos times 12 mo pa yun. Diba? Parang nag-5-6 ka na rin. Yes, mayroon din ako mga natutulungan actually sa mga ganito. Kahapon nag-refer lang ako. May tumatawag sa akin na nagpapaloan. Sabi ko, hindi ko kasi kailangan ngayon. What if mag-refer ako sa iyo? So, binigay ko lang yung pangalan niya. Ito, nangangailangan to. Kasi minsan lumapit sa akin kasi kailangan din. Ako naman as business owner, kailangan tayong mag-ingat. Baka mamaya kasi mapahiram natin kasi hindi naman nila maibalik. So, mahirap yun. Mabuti na tayo ang nalugi dahil sa agagawa natin kaysa doon sa napahiram natin sa ibang tao. Doon yun ang makakaiwas-iwasan natin pagka sa negosyo. Kasi mahirap magpautang ng hindi sa'yo pera. Saka parang magiging credit company na to sila mong pagtagal-tagal. Bahala kayo dyan. Soon, yung mga natin, mga magiging franchisee natin, hindi natatapos ito sa pautang PC lang. Marami nating future plans. Parang, ito sa observation ko lang, experimental start lang to pero parang malaki tong matatap nito Kasi kapag napagana na nila yan dyan, which is actually gumagana na, pag na-deploy pa nila ng mas marami yan, tapos nakita na yung buong business model, lalawak pa to Lalawak pa Nakita ko na yung, parang may nai-imagine akong mga patutunguhan. Yes, yan ang assurance namin. Buti nga lang at pero dumating ako sa point na actually dapat ito ay 2022 pa lang ay na-implement na. Pero since marami tayong mga doubts, iniisip kasi natin, tama ba yung mga iniisip natin? As negosyante, sabi ko nga sa iyo, mo lang yan ma-check mo lang na ganun pala iniisip sa akin ng iba.
sa pamagitan ng ibang tao. So, kapag kakapwa negosyante, tapos, oo nga, Ay, oo nga. parang ka rin, naghahanap ka rin ng feedback, kumbaga. Yun nga yung halaga rin ng Tama ba? feedback. Oo, tama ba yung papasukin ko? Ganon. Mm. So, dumating ako sa point na 2022 pa lang is nakaumang na to. Mm. Actually, merong gusto makipag-partner sa akin. Siya ay magiging consultant lang, tapos ako mag-i-implement. Pero sa akin din ang cash. Pero, pagdating sa mga documentation, siya ang gagawa. Hindi ko naman alam, that time, pwede palang kumuha ng consultant. Lately ko lang buti kay Kasosyong Arvin ko nakuha na kailangan pala may consultant. May nakuha ka rin kay Kasosyo Arvin po. No? Yes, kay Kasosyong Arvin. Kaya nga nagpapasalamat ako kay Kasosyong Arvin eh. Kasosyo, maraming salamat. Ayun, shoutout Kasosyo Arvin. Ayan, kasi sa kanya ko lang nalaman na parang pala ma-implement ko yung gusto kong mga mangyari. Kumuha ka ng consultant. So itong technically, ito pati yung franchising model. Yes, franchising. Sila. Okay, nalala ko. Diba? Kaya sabi ko, ganun lang pala. Hindi ko kailangang mag-struggle lang ako lang. So, nakausap ko sila, sir, ito yung business concept ko. Sa tingin niyo po ba, may kakapuntahan ito? Sa tingin niyo, sabi niya, actually, first time ko narinig ito. Na may ganito pala. And I'm sure. Tapos dinignan nila yung si Excel file ko from, parang nakuha ko na lang yung aking mga files is, parang nagawa ko siya. Dati naka-logbook lang ako eh. Tapos, buti na lang nilagay ko sa Google Drive. Doon ako nag-update ng mga nangyayari sa akin monthly. Ang bilis ko nang na-retrieve kasi naka-ready na. So sabi niya, meron ka bang ganito mga files? Pinakita ko, buti naka-ready na yan. Sabi nga ganon, yung expenses, yung income. Tapos ito yung mo, totoo ito. Sabi niya, sabi ko, yan po talaga nangyari. So, ibig sabihin, talaga to, may something. Basta may something. Hindi. Hindi kasi, siguro sa pang-off mic kasi yung pero technically, yan eh. Proven na yung, yung cash flow eh. No? Kasi nakikita ko naman, sabi ko, hindi sila lalaki kapag ganito yung business model. Kung makikipagpatayan ka ng presyo sa online. Wala. Ang dami kasi nagbibenta dyan. Siyempre, bahay lang sila. Pero, iba pa rin yung nagtatax ka ng kama. Diba? Saka, naunahan yung nakapioneer kayo. Kaya ko ito nakitaan ko na. Meron nang nag-i-implement. Meron. May nakitaan ako online. Same ng concept namin ginaya nila. Kaya, pina-trademark ko na rin. Yun. Sige. Saka yung pangalan niyo po, kasi na yan eh. Pinakamadaling makalala. Oo. Ganda nga ng pangalan. Buti na lang. Tapos nagawa niyo na rin ng logo. Yes, pinagawa na rin natin. Yan, na tayo. Kasi pag pina-trademark kasi natin, kailangan meron na rin tayong logo. Pag IP, ma'am, saan kayo nagpalakad nun pag sa trademarking doon? Wala pa kami? Oo. Ginamit lang namin. Si consultant din yung nag-send sa akin. Sila, sir. Sabi niya, ipa-trademark ko na to. Si Don Soriano, yung sabi niya, hoy, nice. Baka naman natin to. Tapos, mayroon pala ganitong pangalan. Mo na to. Ipa-trademark mo na to. Ganyan. Sige. So, maraming salamat sa mga nakikilala ko na talagang tumutulong sa akin. Sabi, shout out din po naman. Shout out din Don Soriano sa pagtulong sa amin. Sobrang liit namin, pero pinuntahan mo kami. Kaya thank you so much sa tulong mo. Shout out kay Sir Don Soriano rin. Tapos pumayag pa siya na i-ads namin siya. Diba? So, blessed tayo sa mga nagiging tulong ng ibang tao sa atin. Saka yung tamang network talaga, no? Kasi normal na yung ganitong usapan sa atin na yun lang pala yung solusyon dun eh. Dami na nakatawid dun. Tapos, sa atin pala, dati pa dapat na-implement. Yes. Kasi may isang gabi, meron din ako nalaman. Sabi ko sa iyo, ang ganda ng aming usapan. Pala yun. Sige, tingnan natin. Saan naman yan, ma'am? Yun nga sa Zoom meeting. Kaya inabot kami hanggang alas 2 ng madaling araw. Ang sarap ng mga classmate or naman. Ayun, kaya kasak. Ibig sabihin classmate kasi. Kasosyong classmate. Ayun. Kasi mga kasama kami sa KMCC program ni Kasosyo Arvin. Mga na-train din kami to create content. So follow nyo na rin po si Ma'am Nice. Sa Ma'am Nice. Nga pala? Bautista.
Nice Bautista ang kanyang Facebook page din po. So, sa mga content na gusto na related sa tech, yan, computer parts, yung mga about sa negosyo, follow nyo na rin po siya. Plug ko din dito. Okay? Yes po. Thank you so much po. So, may Sobrang, mga, no? ay, sige po. Sobrang haba nating discussions pero parang walang katapusan sa dami na pwedeng pag-usapan. Syempre, ano yan eh. Hindi lang kasi tayo yung nabibigyan ng value nito, yung mga nanonood din. And also, yung mga ideas natin, formulate natin ng mas maigi, natatest natin. Kasi kapag sinishare mo sa iba, maaari may share nila na may ma-advise pa pala sila na mas maganda. O, diba? Nakikagaya nung sa inyo, ma'am, na ngayon ko nga mas naintindihan kung paano mapapagana ang utak sa negosyo. Yeah. Which is counterintuitive sa kinalakihan natin. Kung magiging takot tayo sa utang, sayang naman. Nangihinaing ako. So, ma'am, ano nga pala, bago tayo magtapos ng episode natin ngayon, yung mga gusto ko bang i-shoutout, ma'am, ang dedication mo for your sa negosyo, bakit mo to ginagawa, or mga kaibigan na gusto mong i-shoutout din po natin. Okay, so shoutout po dun sa mga taong tumutulong sa atin, So, ayan, unahin ko na si Don Soriano, si Kasosyong Arvin, lahat ng mga kanegosyo at kasosyong Malupit Group, yan, mahal ko po kayo lahat. Thank you so much sa mga nagiging tulong nyo. Actually, nung lumabas ako dun sa aking lungga, matagal kasi na ang gusto lang natin is tayo lang yung nakakaalam ng ginagawa natin. Pero maling-mali pala yon. Kailangan lumabas tayo at makipagkapwa tayo. Gumawa tayo ng community. Makipag-build tayo ng relationship sa ibang tao, especially sa mga kapwa negosyante. So, and then shout out din sa mga anak ko, JN and J, sa inyong pangalan ito. Pangalan po pala ng anak sa mga anak ko ito. And then, sa pinsan ko na nag-aalaga sa aking mga anak, thank you so much sa iyo. Kung hindi sa iyo, hindi ako makakapag-asikaso ng aking negosyo. So, maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa inyo. Yun lang. Yun lang po. So, yun lang. Hindi na natin masyadong pahabain dahil lumabot na kami, lampas na kami 1 hour nag-record. Ang dami, sobrang daming lesson. So, yun lang po ang episode natin for today. Maraming salamat po ma'am guys sa pagbibita dito sa opisina nyo. And sa mga kailangan ng PC, NJ, and JN Computer Trading Pautang PC. So, ako nga pala ulit si Angelo Altarejos. Subaybay lang kayo sa susunod na episode ng Mindshift Podcast. And maraming salamat sa panonood. Good day to everyone. Bye-bye! Bye!